So yun, 30 minutes ako nag-record pero wala palang audio. Nag-fail yung mic ko. So I started working from home 2018. Pero may idea na ako about working from home or home base 2015. Nalaman ko siya from a wife of my colleague. So nag-work from home na siya during these days. Odesk, ngayon called Upwork na siya. Basically, you'll just search yung mga skills na meron ka and then lilitaw yung mga position na available for that skills tapos pwede ka mag-apply. Libre pa nun, pero alam ko ngayon may bayad na. Tapos, mag-send ka lang ng mga letter of intent, sabihin mo lang kung bakit ka fit for that position, parang mag-a-apply ka lang. Tapos, magkakaroon ng interview and then mag-send lang siya sa'yo ng parang contract through the website din. Tapos, doon ka rin niya babayaran. So, nakapag-secure ako ng 3 part-time jobs doon. And, hindi sila sabay-sabay. So, after nung isang contract, another contract, ganun. And yung naging sahod ko doon, parang 3,000 every 2 weeks. Ginagawa ko lang siya every after office o kaya weekends pag may time. Output-based siya. So, hindi na ako nag-require pa ng parang, ngayon kasi minomonitor nila yung galaw ng keyboard mo. Pero during that time, medyo maluwag pa. Tinigil ko yung work or yung freelancing kasi nag-focus ako sa career ko na which is office-based. And wala naman akong pinagsisihan. After noon, marami nangyari, nag-asawa ako, and 2018 na nga, nag-decide kami ng husband ko na para nagkaroon kami ng idea na I should stop working na sa bahay na lang para makapag-focus nga sa pagbuo ng pamilya. Kasi nung time na to, 2 years married na kami and we're still having difficulty conceiving. So, nung nag-consult kami sa doctor, we're considered as infertile couple na. Tapos, yung video about my fertility journey, dapat separate na lang natin kasi medyo mahaba siya. Isa sa mga naging struggles ko yung paghahanap ng company. Kasi meron akong 2 agencies na in-applyan. Yung isang agency mababa, yung isa naman wala akong nabook na interview. Kasi, ito, medyo maselan siya. Hindi ko na mabanggitin ko ng pangalan niya. Nag-require siya ng photo of you working or office mo sa bahay. And I already submitted all of what they need. So, resume, photo, latest photo, and yung working station mo. Pero wala silang na-book na client na interview for me. And lahat ng mga agents nila hindi friendly. So, nandun ako sa edge na, kasi gusto na namin mag-work from home. Nag-resign na rin ako sa trabaho noong mga time na to, nag-render na lang ako. We're planning to take na itong mababang offer. Sobrang kasing baba, sa totoo lang. So, maganda sana kung magkakaroon ako ng offer na kahit pantay lang sa trabaho. Which is nangyari nga. So, I found this company, surprisingly, in Job Street. So, this company is a local company here in the Philippines and they offer work from home. Pero, meron pa ring monthly catch-up with your teammates sa nearest office nila. So, since if I'm based in Pampanga, yung nearest office nila sa akin is yung Manila. Marami silang offices. And, ayun, may mga photo, syempre, i-upload nila. Tapos, may mga parang offices sila na kung gusto mo mag-office space, pwede rin naman. So, I am blessed na nakakuha ako ng company na to kasi binigyan nila yung current salary ko. So, for the tools, they're offering na they will provide you the laptop. Pero, advantage kung meron ka ng sarili mong machine. And usually, yung machine na gagamitin mo, it will depend on what position you're applying to. So, if you're VA, I advise you to get the mid-range laptops na kasi I believe they're opening a lot of tabs, so matindi rin yan sa processor. And if you're a graphic designer, of course, para maganda yung output ng render mo, kailangan yung high-end.
So, I have already 2 laptops na and they're fit kung ano yung career ko. So, hindi ko na naging problema yung machine and most of the clients that or the companies that I applied to, they require that your internet is at least 5 Mbps. So, require ka nila magbigay ng screenshot or usually live call during interview pag speed test ka nila. And I think that's fair kasi it's important na maganda yung communication. And internet is one of the parang basic need ng mga work from home. So, nire-require din nila, or not required, pero good to have that you have a backup internet. So, ang aking backup internet noon is data pa. And honestly, yung data na selected ko noon is medyo poor. Kasi yung area namin medyo liblib siya. Or, hindi naman liblib, pero mabagal yung data na yun sa area namin. I also advise you to invest sa mga noise cancelling devices like your headset and mic kasi para ma-prove mo na you can work sa bahay, you have these tools na pagkausap ka nila, it's clear, walang maingay, and para ka rin nilang katrabaho. So if you're starting, nung nag-start ako, wala pa akong office sa bahay. So, pumili lang ako ng area sa bahay namin na hindi masyadong busy. And merong corner sa kitchen namin, sa dining area namin, na pwede kong lagyan ng table and yung laptop ko, lagyan ko rin lang din doon. Nakikita na kami during this time sa mother ko. So, pinausap pinanay ko if kung pwede, kung may bisita, sabihan ako para kahit paano makapaghanda ako. Ma-advise ko yung employer ko na I will not be available for call during this time. Naintindihan naman nila yun. Kung tapos na yung medyo may budget na, nag-start kaming mag-build ng maliit na office space sa room namin para medyo may privacy. And then, ngayon, sa nilipatan naming bahay ng husband ko, meron na kaming separate room for our office. And I advise this kung mommy ka, magkaroon ka ng office na separate sa kids room para magkaroon ka ng focus sa trabaho. Kits, power interruption and internet interruption kits. I suggest din na meron kang ganito, lalo na kung nakakuha ka na ng client. So, build this unti-unti. So, una kong binild is yung internet ko kasi lagi ako nawawala ng internet. Dati, ginagawa ko, pumunta pa ako sa mga coffee shop para lang magkaroon ng signal yung data ko. And, hindi ako nakikigamit ng internet ng coffee shop kasi una mabagal and prone sa mga hackers yung mga ganyan. Tapos, second is, una kong invest is yung packet wifi ng Huawei. Medyo may kamahalan siya, pero promise, hanggang ngayon nagagamit ko pa siya. And napatunayan niya na yung sarili niya sa akin kasi nag-work siya ng 6 hours. Almost yung buong shift ko, siya lang yung gamit ko. Then, I strongly suggest din na bumili kayo, if you're fiber, bumili ka ng USB to 12 volts kasi pwede mo isaksak yung modem mo to power bank. Pero be sure na yung bibilin mong kable can support your modem. Kasi meron na ako nabili nun sa Shopee na hindi niya kaya i-support yung PLDT modem ko. So, maganda na masigurado nyo yun para hindi sayang yung pera. Next is a power bank for your laptop. Some laptops can be charged using USB cable. Pero sa akin, kasi dalawa yung laptop ko, yung isa kailangan niya ng AC/DC. So, nag-invest din ako sa power bank na to. Lalo na nung 2019, grabe yung power interruption nun. Parang everyday. And honestly, it's a turn off sa mga client kung hindi ka nakakapag-online during your working hours. Siyempre, as a respect to them, you should be available and productive during those hours. Kung 8 to 5 ka, make sure na 8 to 5 online ka, you're responsive. Ito nga pala yung current work area ko, nakaseparate siya sa kwarto ni baby. Yun lang, sana may natutunan kayo sa video na to.
Thank you. Don't forget to subscribe. Bye!